Bago pa ang lahat, ay pasalubungan po muna natin ng masigapong palakpakan ang tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristong makapangyarihan sa lahat. Una po, nagpapasalamat na ako sa inyo sa mainit na tawag dito, na pagpunta nyo dito sa probinsya ng Tarlac, specifically dito sa Barangay Kapanikyan, La Paz, Tarlac, na kung saan makikita ang aming simbahan, ang aming revelation. Natutuwa po ako kasi biglaan po ito Pero December pa lamang, nung nagkaroon ng kumustahan kauntian dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, sa Saragossa, bagamat hindi kami nakadalo, ay talagang pinagtatagpo kami ni Brother Ruel sa pamamagitan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Hindi ko po sukat akalain na kasama ng aking kasintahan na kami ay patungo sa bayan ng La Paz para mamalengke, ay sakto naman na mataan ko yung sasakyan ni Brother Ruel. At hindi na ako nagdalawang isip na sundan po kayo para nga po personal kayong makausap, makumbida na sana isang araw ay dito naman sa bayan ng La Paz magdaos ng kumustahan at kauntian. Ang sabi ni Brother Ruel noon, sige, i-schedule natin hanggang sa dumating yung araw na nagtungo sa Paniki Tarlac at pangalawang beses kong kinumbida si Brother Ruel. At nito lamang ay sa tulong at awa ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo makapangyarihan sa lahat. Bagamat biglaan ang lahat ng mga ito, ay nakita naman po ang pagtutulungan ng buong probinsya ng Tarlac. Ang lahat ng mga coordinator dito sa probinsya ng Tarlac ay kaisa po natin. At katulong din ang ating mga ibang revelation coordinator dito sa Luzon. Mga kaibigan at mga kapatid, nais ko lamang magbahagi sa inyo bago ko talakayin yung pinakapaksa ko ngayon, na katulad din ng ibang revelation dito sa Tarlac, kaya nga makasaysayan ng probinsya ng Tarlac, alam naman na po ninyo na ang iba nating kapanalig dito sa probinsya ng Tarlac ay nasa ibang pananampalataya, ay dun sila napunta. At meron pa rin naman na natitira na kasama natin at narito sila ngayon. Ipinagmamalaki ko ang bayan ng La Paz sa pamamagitan ng Kapayapaan Revelation. Sa Victoria Tarlac, meron pa rin tayong revelation kay Brother Gelson. Sa Paniki Tarlac, kay Brother Max Gamboa. At dalawang revelation ng Mungkada, tama po ba? Ano nang pangalan yung revelation? Nakalimutan ko. Sapang at saka Tulega Revelation sa Mungkada Tarlac. Ayan, huwag kayong maliligaw po Ayan po ang mga revelation na kaisa sa pamamahala ni Brother Ruel. Lahat kami dito sa probinsya ng Tarlac ay talaga namang nasubok kung paano pag-iisahin at pagtutulong-tulungan ang kawang ito at ang kursadang ito. Sa aming revelation, aminin ko sa inyo na hati ang aming mga kasamahan. Nung una kasi na mangyari ito ay nag-usap-usap kami. Ang sabi nila noon, basta't magpatuloy lamang sa pagpupurit, pagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Yun ang sinasabi noon. Pero nakikita ko parang mayroong mali. Napansin din ng mga kasama ko at pati yung mga kapatid natin na nakapanood sa virtual, no? Na ako na ay kasali na sa virtual nung mga bandang July, August. Kaya nung pagka magsasalita na ako sa revelation, kung ano yung paksa ko, gagayahin naman po nung isa. Gagayahin nung isa, hahanapan tayo ng butas, sasabihan, kumbaga sasabihan tayo ng hindi maganda na idadaan sa banal na kasulatan
para hindi naman ganun kahalata pero may isip yung mga kasama natin Di po ba? Bagamat ganun pa man, ay hinahayaan namin, hindi kami nagsasalita. Dumating na yung pagkakataon na ito na sa group chat, ay sila na ay nag-aanyaya na sila daw ay may gawain sa ganito, sa ganyan. Hinahayaan namin sila dahil alam naman nila kung saan kami nakapanali. Pero noong kami ay magtungo na ng Paniki, Tarlac, nako, dito na nagsimula. Nito lamang yun, parang January lang ata yun, early February nung nagkaroon ng kumustahan dito sa Paniki, Tarlac. Ayan na. Parang hindi yata nila matanggap ang aming desisyon na dito sa panig ni Brother Ruel Perez, kami maninindigan. Meron silang ginawa na hindi namin nagustuhan. Ako ang coordinator at actually sila pa ang nagtalaga sa akin na ipinasa ang pamamahala sa akin. Pero hindi ko sila maakay lahat. At kung meron man, alam ko mangilan-ngilan lamang kami, wala pa kaming 10. Pero nang dahil sa gawain ito, naglitawan ang iba nating mga kapatid na naninindigan na dito sa katotohanan ito mananatili. Kaya nga nung nanggaling kami ng Paniki, yung the following Saturday, nagkataon pare-parehas kaming wala, may dala-dala silang bisita na magsasabi daw ng katotohanan. Sa Makatwid, may nakapasok sa Revelation. Palibasay ang inyong likod nag-aaral, ang mga kasama naman namin noon, kasama ko, nagkataon din naman na mayroong mga personal na mga lakad kaya hindi nakadalo. Kaya may pagkakataon naman sila na sila ang humalili na magsalita. Na itong kanilang dinala ay isa siya dito sa sinasabi nga sa probinsya ng Tarlac na kilala at matagal na. So siya daw, ayon sa mga ilan sa mga nakadalo na nagparating din, siya daw ang magsasabi ng katotohanan at may nalalaman daw po siya. Kung iisipin natin, sino kaya ang merong ang mas maalam? Siya o ang madalas kasama ni Elder Ber na si Brother Ruel? Sino sa palagay ninyo ang magsasabi ng totoo? Si Brother Ruel, siyempre, araw-araw. Tatay niya si Elder Ber. Alam nga naman hindi niya alam ang totoo, hindi po ba? Kaya po, nung the following Saturday naman na yon, umattend kami ng gawain para ipaalam na paparitingin dito si Brother Ruel para sa kumustahan at kauntian. Pero hindi sila tumango. Parang may balita pa na nakarating sa amin na halos ayaw papuntahin sa simbahan. Kasi sa simbahan po kasi namin, dahil sila yung nakakatanda, ginagalang namin. Sila kasi ang nagpatayo kasama ng mga kasama ko na matagal na. Ngayon naman dito nga po, dumako na to ay dito sa kasalukuyan. Nag-message ako sa mga Revelation Coordinator dito sa probinsya ng Tarlac na humihingi ng tulong. Dahil iilan na nga lang kaming natitira dito, ay kailangan namin ng kaagapay na tutulong, mag-aasista para sa gawain ito sapagkat hindi lang ito kumustahan at kauntian bugsuan po ito. Ikalawang bugso ng pag-alis at pagdating. At sa pagkakaalam ko, Brother Ruel, ito yung unang beses sa probinsya ng Tarlac na magdadaos ng pag-alis at pagdating. O di ba, napakasaysayan ng probinsya ng Tarlac. Kaya ito po ang naging resulta. Ngayon, sa message ko sa isa nating coordinator, nakarating yung message ko na humingi ng tulong doon sa mga kasamahan namin sa Revelation. Hanggang sa na-forward sa akin ulit yung message ko na putol. So, anong ibig nilang sabihin? Ipinalalabas yata nila na magpapagawain kami, hihingi kami ng tulong sa iba. Bakit hindi kami humingi ng tulong sa kanila? Paano nga kami hihingi ng tulong sa kanila? Kung nasa ibang panig sila. Ang akala pa nila niyan, panigurado, yung abuluyan ng simbahan namin, Revelation namin, ay nagalaw para dito. Hindi po. Kami
ay nagtulong-tulong na nag-contribution para maidaos ang gawain ito. Kaya nagpapasalamat din kami sa mga revelation coordinator dito sa Tarlac na nakiisa at tumulong. At katunayan, hindi nila alam na bago ako humingi ng tulong ay napag-uusapan na namin ang pagtatayo ng Tarlac Provincial Revelation. Kailangan po natin ito, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat iilan nga tayo dito, maging alam ko, Nueva Ecija, sa pamumuno ni Brother Mel, parang i-initiate na rin nila ito. Panawagan din po namin sa ibang probinsya na ganun ang gawin natin. Para kung may mga malalaking gawain tulad nito, ay sama-sama tayo, kapit-bisig tayo, sa pagtupad ng ating tungkulin na magtulong-tulong. Sinasabi yan ng banal na kasulatan. Sabi nga ng Lucas 6:30, bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo at kung may kumuha ng iyong ari-arian, wag mo nang bawiin pa ang mga iyon. So kagaya yung paghingi namin ng tulong at pagbibigay nila ng tulong, sapilatan po ba yun o hindi? Hindi. Kusang loob po nila yun dahil nakikita nila na kailangan namin ng kaagapay. At hindi namin sinasabi rin na ang gawain ito ay gawain lamang o pa-concert lamang ng Kapayapaan Revelation. Kundi ito po ay gawain ng buong probinsya ng Tarlac. Nakita nyo naman po, Tarlac Province, we unite as one for Brother Ruel Perez. Ganyan po kainit ang pagtanggap ng buong probinsya ng Tarlac, Nueva Ecija at iba pang karatig probinsya dito sa Tarlac. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, mapalad tayo na nararamdaman natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa. Sabi nga ng Gawa 4:32, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mga nananampalataya at di itinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Katulad ng gawain ito, hindi namin inaaring buo. Itong gawain ito ay para sa ating lahat. Sinong makikinabang ng gawain ito? Tayong lahat na mga nananampalataya. Kanino? Sa tunay at nag-iisa ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristong mga pangyarihan sa lahat. Kaya ang papansinin natin, halos yung 8 sinag ng araw ay narito. Asa ng mga taga Batangas? O, tingnan nyo, may Batangas. Asa ng Bulacan? O, may Bulacan. Asa ng Nueva Ecija? Asa ng Cavite? Kahit papano, mayroong Cavite ditong maliligaw, kahit isa man lang. Asaan ang Pampanga? Asaan ang Bataan? Manila? Metro Manila po yun, ha? Laguna. At, tingnan nyo, mayroong isa. At siyempre, ang makasaysayang probinsya ng Tarlac. Asan po ang mga kapwa ko Tarlakenyo? Di po ba? Simbolo ng Tarlac. Laban. Cory Aquino. Kaya nga sinasabi rin, no, ng Efeso 4:3 hanggang 4, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, kitang-kita natin dito sa gawain ito na tunay tayong mayroong pagkakaisa-isa, pagkakabuklod-buklod. Para nang sa ganon, ang lahat ng mga gawain natin ay maging matagumpay. At ang lahat ng ito ay para sa tunay at nag-iisa ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristong mga pangyarihan sa lahat. Kaya nga, ganun-ganun na lamang po ang pasasalamat ko sa lahat ng nagbigay tulong para maidaos ang gawain ito na kitang-kita naman na pinapakinabangan po nating lahat. At kita ninyo kung paano ang kalinga ng probinsya ng Tarlac. Kilala ang Tarlac bilang bayang matangkiligin. Kaya nga, sabi ng Hebreo
13:16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, makapangyarihan sa lahat. Dito talaga, mararamdaman natin ang tunay na presensya ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Kasi nagdadamayan tayo. Ewan lang doon kung meron man ganito. Pero dito kitang-kita ang pagkakaisa nating lahat. Nagpapasalamat ako kasi hindi po kayo naligaw. Kasi sabi nga sa balita ay narito rin sa probinsya ng Tarlac ang mga nasa kabila. Naligaw ng landas. Ewan ko ba kung bakit nga rin sila narito. Baka maaaring meron din nagparating kasi nga nabanggit ko sa mga kasama ko na talagang gusto naming mapunta dito ang gawain. At hindi lamang basta kumustahan ito, bugso pa po ito. Kaya nga dito natin makikita ngayon sa lahat ng naririto ang sinasabi ng Galatia 6:2. Ito po yun. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang kautusan ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Mahal na mahal ka na.
kamatayan. Aawit na lamang kami ng papupuri upang dakilain ang pangalan mo. Jesu Cristo, ikaw ang ligaya ng aming buhay. Jesu Cristo, kailangan ka ng aming buhay. Sa araw-araw, dinadakila namin ang pinakabanal na pangalan mo. Hindi matutularan ang kapangyarihan mo. Jesu Cristo, ikaw ang tanging Diyos ng mga Diyos ng aming buhay. Ikaw ang tanging Diyos ng mga Diyos ng Maraming salamat. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat dahil mayroong kaloob panangalian. Saan ba galing yan? Sa Revelation dito, sa kapanikihan. Salamat po. Tapos may mga dala din yung